Ang karugtong ng nakaraan, samantala, mula sa isang screen sa taas ng gusali. Isang lalaking newscaster ang nagbibigay ng ulat, at sinabi sa kanyang ulat. Ang pinakasikat na miyembro ng FXX sa Korea, ang babaeng nasa top na isang idolong grupo, ay nasangkot sa isang iskandalo, at ito ay paulit-ulit niyang sinabi sa broadcast na hindi pa siya nakikipag-date noon, ngunit kasinungalingan nga lang ba ang lahat? Sabi ng nagbabalita sa isang screen, samot-sari ang mga inspekulasyon ng mga tao na nanonood sa malaking screen, sabi ng isa, hindi maaari ito, hindi ba? Si Soryon ng FOB yun, oo nga, sabi ng isa. Sinabi naman ng isa, si Soryon. Hindi ko akalain na ganyan siya na-expose ng medyo maaga, muling sinabi ng newscaster, tungkol sa bagay na ito. Ang mga kinatawan mula sa kanyang ahensya ay gumawa ng isang pahayag na ganap, na walang batayan at mag-iisip sila ng legal na aksyon. At mula sa gusali ng MTS, sa loob ng opisina, habang pinapanood ito sa isang laptop, muling sinabi ng newscaster, makalipas ang ilang buwan ang pananaw ng pagbabawal. Lumalabas ang maruming pagnanasa ng mga pamilya. Habang pinanood ito ng ating bida, hindi niya nagustuhan ang balitang yon, agad siyang nainis at sinabi, ano bang nangyayari sa mundong ito? Sinabi ng manager na lalaki, tulad ng nakikita mo. Kahapon, ay binasag ng isang sport reporter mula sa Jogak ang eksklusibong kwento. At kamakailan ay isang senior entertainment reporter mula sa Jogak Ilbo, ay humihiling na mag-set up ng isang pulong. Bahagyang nabigla ang ating bida at sinabi, ano kamo, isang pulong? Muling sinabi ng manager, ito ay isang sex entertainment na pulong. Napaisip ang ating bida, at ang sikat na insidenteng yun kung saan nagpakamatay ang isang babaeng celebrity na pinilit niya gumawa ng mga sexual na pabor. At ang mga bastos na ito ay mga nakagawi ang nagkasala, at ang bilang ng mga celebrity na nabiktima nila sa ngayon ay lumampas sa daan-daan, muling sinabi ng manager, na tila ito ay inis, habang nakalahad ang kamay, at sinabi, mula sa presidente ng Jogak Ilbo, sa executive at empleyado, tinatreto nila ang mga babaeng celebrity at naghahangad na maging stars na parang mga escort lang. Inis na sinabi rin ng ating bida, si Jogak Ilbo, lang ba ang gumagawa nito? Sinabi ng lalaking manager, nakakatanggap din kami ng mga tawag mula sa isang KBCPD. Sinabi ng ating bida, at anong klaseng pananakot ang ginagawa nila doon? Sinabi ng manager, sinasabi nila ay hindi nila bibigyan ang ating mga tao ng anuman oras sa screen. Muling sinabi ng ating bida, at ano pangalan ng PD na yan? Agad sinabi ng manager, ito ay si Jang Guanghan. Nabigla ang ating bida, bahagyang napadilat ang mata nito, na tila napangga nga pa, sabay sinabi sa kanyang isipan, si Jang Guanghan, nakalipas ang ilang taon. Bumangon siya para maging kandidato sa KBC President. At habang isa-isang nalalantad ang kanyang mga karumal-dumal na gawain sa pamamagitan ng kanyang paggalaw, at isang araw ay nawala siya ng walang bakas. Muling sinabi ng manager, na bahagyang inis na, at kung hindi tayo magse-set up ng entertainment na pagpupulong, at nananakot pa silang sisirain ang FOB. Agad napasigaw ang ating bida, at sinabing, ano, sinabi pa ng manager, tinatreto nila ang kanilang sarili na parang maharlika at ang iba ay parang aso at baboy. Tumingin ang ating bida, at sinabi, ako na ang bahala dito, agad nagulat ang lalaki, at sinabi, ano, inis na tila ba ay duda ito? Sabay sabi, ikaw, isa ka lang CEO, paano, bahagyang ngumisi ang ating bida, at sinabi, canceling mo ang lahat ng schedule at i-block mo ang mga press. At magbibigay ako ng bagong kanta at ang koreografiya ay malapit na, at ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay. Agad na patigagal ang manager, at sinabi, ano, lalong ngumiti ang ating bida, na esenenyes pa ang hintuturo, at sinabi, sa isang buwan, lahat ay maayos sa panahon yun. Matapos mag-usap ang ating bida, at ang manager ng FOB, hanggang sa sumapit ang gabi. At kinabukasan, bumalik sa normal, at tila bahagyang natigil ang lumabas na balita. Na tila ba walang nangyari, at samantala, sa isang opisina, at sa isang table office. Kasalukuyan natutulog na nakasubsob ang isang babae na tila ba doon na inabot ng kapaguran sa harapan ng kanyang computer. Maya-maya pa ay bahagya kumilos ito, at sinabi, Aray, ang sakit ng buong katawan ko,
matapos ay nag-inat ito sa kanyang upuan. At muling sinabi, hindi man lang ako nakakababa sa trabaho, at ang mga oras ng iba ay papunta na sa kanilang mga alas 9 hanggang alas 5 duty. Ganito ba talaga dapat ang buhay? Matapos mag-inat, ay hinawakan nito ang mouse ng computer, at sinabi, napakabilis ng pagbabago ng mundo. At sa bilis na ito, malapit na nating makita ang isang panahon kung saan ang mga individual ay gumagawa ng balita, matapos ay nangalumbaba ito habang patuloy na ginagamit ang computer. Matapos ay sinabing muli, tapusin na natin sa pamamagitan ng scheme. Siya ay si Ma Junho, ang assistant manager ni Jokul Ilbo, isang internet na grupo ng pagbabalita, sa gabi. Muling nagpatuloy ito, at hawak ang mouse at binasa, ang nilalaman na ulat. Ang krisis sa pananalapi ng US ay nag-trigger ng pangalawang IMF. Ang mga tanga na ito, gaano karaming foreign currency ang kailangan nating pag-usapan ng IMF? Ang pamilya ng may-ari ng J. Ilbo ay masigasig na pag-explore ng mga celebrity, natigilan ito sa pagbabasa, at agad na bigla, nang laki ang mata nito. At sinabi sa isipan, isang J. Ilbo, ano, ito ay tungkol kay Jogek Ilbo. Muling tinapunan ito ng tingin at binasa ang komento. Jogek Ilbo, abilidad ba ito? Sinusubukan ni Jogek Ilbo, nakakatakot talaga. Sa totoo lang, seryoso ba? Binasa ni Ma Junho, ang isa pang komento. Ang reporter na ito, na gustong umiral bilang isang sinagot ng liwanag, kahit sa isang tiwaling mundo. At ang pangalan ng reporter, nang laki ang mata nito at pinagpawisan. Muling tumingin sa screen ng computer, napasigaw ito, sabi ng isang komento. Nag-iimbestiga na ang prosecutor, o hindi, sabi ng pangalawang komento. Sumali ka sa kape, natanggal na ba ang ating matapang na reporter na si Ma, sa pambansang kapulungan, at ang pangatlong komento. Sa araw na gumuho ang Jogek Ilbo, tatakbo akong nang hubot-hubad sa intersection ng Gangnam, ang Jogek Ilbo ay nagbibenta ng mga aspiring celebrity pagkatapos ng Jogek. Ika-4 na komento, 10 araw, na walang internet ang balita ni Jogek Ilbo dahil sa hacking. At ang ika-5, reporter na si Ma Junho Fai, suportahan ka magpakailanman kahit matanggal ka pa. Ano, nang laki ang mata nito na napangga nga, at hindi ito makapaniwala. Ma Junho, at ibig sabihin, ito ba ay, ako? At habang ito namumutla sa galit, at nagtataka kung paano nangyari na siya ang nagsulat. Agad naman may sumigaw na isang lalaki mula sa kanyang likuran, at tila ba galit na galit ito. At sinabi, Hoy, Ma Junho, nasaan ka? Sabay mura nito, nang makalapit ito, ay mabilis sinampal si Ma Junho, agad humagis sa sahig ang babaeng si Ma Junho. Matapos ay muling sumigaw ang lalaki, at galit na sinabi, baliw ka ba, bastard ka, ang lakas ng loob mo na targeting ang chairman, may hangganan ang iyong kawalan ng pasasalamat, ayusin mo na ang mga gamit mo at lumayas ka na, tanga ka, you're fired. At ihanda mo ang pagdemanda sa paninirang puri na rin, baliw ka. Lumuluhang sinabi ni Ma Junho, hindi ko ginawa yun, director. Hindi po ako yun, naniningkit sa galit ang mukha ng lalaking direktor. Muling sumigaw ito at sinabi, bastos kang bastard ka, kung hindi ikaw ang nag-upload yun, multo ba ang gumawa nito? Matapos ay tumingin ito sa mga nasa opisina. Ano pa ang ginagawa ninyong lahat? Tanggalin ninyo ang balita ngayon din. Agad kumilos ang mga nasa opisina, ngunit sinabi ng isang lalaki. Director, hindi po matanggal ang nasa webpage. Agad na humarap ang director, at pasigan nito sinabi, ano, bakit hindi siya pwedeng matanggal? Ikaw ba ay hindi marunong mag-computer? Sumagot ang lalaki. At sinabing hindi po ganun, at kinabahan nitong sinabi, parang nahack po tayo. Agad nagulat ang director at si Ma Junho, napangga nga ito. At sabay na sinabi, ano, nahack, samantala, sa isang gusali. Sa opisina ng lore, habang kausap ng ating bida sa isang laptop, si Mr. Robert. Sinabi ni Mr. Robert, sa ating bida, boss, satisfied ka ba sa performance ko? Sumagot ang ating bida, sinabi niya, oo, mas kapaki-pakinabang ito kaysa sa inaasahan ko. Muling sinabi ni Mr. Robert, naghanda kami ng nagmamadali, kaya marami pang dapat na mas higit na patunayan. At asahan mo na patuloy namin ma-upgrade ang performance nito.
At sabi nila boss, ikaw lang ang nakatakdang na aming master, ngumiti ang ating bida, at sinabing, salamat Robert. At ikaw lang din ang nakilala ng puso ko, bilang master, boss. Na umabot ang ngiti ni Robert sa kanyang mata, at tila ba nasamid ang ating bida sa sinabi ni Robert. Ngumiti muli ang ating bida, na ang kanyang nasa isipan, ay nahack ko server ni Jogek Ilbo, gamit ang hacking techniques na natutunan ko kay Vladimir. Sinabi ng ating bida, huwag kang maglaan ng anumang pamumuhunan sa mga pag-upgrade ng pagganap. Ang Supercomputer Research Laboratory na isinaayos na itayo sa Jiangzhou City ay ipinagpaliban na ngayon. Sa halip nag-install kami ng supercomputer sa Silicon Valley. At nakakuha ng isang kumpanyang nagsaliksik ng mga supercomputer. At ang Amerika, ay isang bansang walang iba't ibang mga paghihigpit. At ang Amerika, isang bansa kung saan posible ang libreng pananaliksik. At dahil dyan nakatanggap din ako ng Master Authority, at makokontrol ko rin ang supercomputer mula sa Korea. Sabay ngiti ng ating bida, maya-maya, at tumingin ang ating bida kay Robert, at sinabi, Robert, malapit na magbago ang pattern ng futures market, kaya please, maghanda ka. Agad sumagot si Robert, at sinabi, opo boss, naiintindihan ko, paghahandaan ko ito. Matapos ay bahagyang yumuko ang ating bida, na tila itinago kay Robert ang lihim ng pagngisi, at sinabi sa kanyang isipan, ngayon, ang natitira na lang ay alagaan ang tunay na bastos, maghintay lang kayo sa ngayon, patikim pa lang yan sayo, sabay ngisi ng mapang-asar. At ngayon, Jiang Guangchen, ikaw naman ngayon, samantala, sa isang gusali. Sa pagpupulong ng telecom company, sinabi sa kanilang usapin, inalis na namin ang lahat ng nauugnay na artikulo, sinabi ng isang lalaki, sa kasalukuyan, nagkakagulo ang mga komunidad, pero tatanggalin natin ang mga hindi, mga pagsanayon ng mga komento, tumingin ng isang lalaki, na tila nakakataas sa kanila, mahusay ang iyong ginawa, matapos ay ngumisi, ito na tila may kasakiman, at makikita mula sa isang ID, na pagkakakilanlan, KBC, PD, Jiang Guangchen. Sinabi ng isang lalaki, Mr. Jiang, pauwi na po kami ngayon, at gusto ko sana ilabas kita minsan. At hindi sa pagmamalabis na sabihin na hindi lang ang departamento na libangan, ngunit ang lahat ng departamento ng pagsasahimpapawid ay nasa aking palad. At mayroon akong iba't ibang mga bagay na gusto mong pag-usapan, magandang araw ngayon, Mr. Jiang, PD. Ang titulo ng aking kumpanya maaaring PD, ngunit walang kahit isang tao ang hindi nagmamalasakit sa aking kalooban, ngumisi ang lalaki at sinabi, sige, mahusay ang inyong naging trabahong lahat. Dapat ba akong dumaan sa bahay ngayon? Tumayo ang lalaki sa gitna at sinabi, ako ang hari ng KBC. Agad nagyukuan ang mga lalaking tauhan nito, samantala sa labas ng kalsada, tila ba hari ng kalsada pa singit-singit. Ang bawat ahensya ay nanginginig sa harapan ko, maliban sa isa, ang nag-iisang MTS. At ang mga nakakainis na gawain na puro kalokohan ni Huang Yontae. At si Kang Yeseo, ang hot at ang sexy na actress na magtatrabaho ngayon sa MTS agency. At ang lakas ng loob ng ex, ko na ito, upang tumanggi sa akin. Damn, Huang Yontae, bastos ka, paano mo pinalalaki ang mga batang ito? Tila ba galit ito sa selinyador ng sasakyan, mabilis ang kanyang pagmamaneho. Gayunpaman, aaminin ko ang husay ng ahensya na pagtakpan ng mga chismis tungkol sa FOB, ang buhay nga naman. At mamuhay ka lang na ayon sa gusto mo. Tila ba walang pakialam sa kanyang pag-overtake sa pagmamaneho. Bukas magpapamassage ako ng maayos, ngunit nabigla ito sa nakita niyang truck. Nabiglang sumulpot sa gilid niya, na tila ba siya ang tinutumbok nito. Pinagpawisan nito, panay ang busina ng truck, at sinabi sa kanyang isipan. Hindi ako pwedeng mamatay ng ganito, ngunit maya-maya pa ay tumilansek na ang mga dugo. At sumabog sa kalsada ang piraso ng sasakyan, lumipas ang mga oras, sa ospital, sa isang silid ng VIP, sa room 501, dumating si Lawyer Joe, at sinabi ang aksidente ay masusi na naaksyonan. Tumingin ang ating bida, habang ito ay nakahiga sa kama sa hospital at sinabi, mahusay ang trabaho mo Lawyer Joe. Agad na tumawa, si Lawyer Joe, at sinabi, tuwing may aksidente si Director Jiang, dito siya laging napupunta sa ospital na ito, libangan mo ba ito?
Haha, sinabi ng ating bida, at iyon ay dahil mas mahina ako kaysa sa hitsura ko. Inayos ni Lawyer Joe ang kanyang suot na Amerikana at sinabi, mukha naman ayos ka lang sa paningin ko. Tumawa muli ang ating bida, at sinabi, bakit mo ba ginagawa ito sa akin? Ang 16 na panahon ng pinsala ay hindi libre. At sa tingin mo ba ang mga doktor dito ay peke? Sinabi ni Lawyer Joe, ang kabilang partido ay binigyan din ng 16 na linggong pagkakakulong, ngunit sila ay nasa kritikal na kondisyon. 4 na bali na tadyang at mga pasa sa buong katawan. At kahit na maagang sistema ng pagdurugo ng utak, hindi na niya magagawa pang gumana bilang isang lalaki habang buhay, at mamumuhay siya bilang isang inutil, sa kabila ng lahat ng iyon, lumabas na 100% kasalanan ng kabilang panig. At ano bang klaseng trick ang ginawa mo, Director Jiang? Kakaiba ka talaga, hindi ka pani-paniwala, bakit mo gugustuhin na ikaw ang laging napapasama habang buhay? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, hindi mo na kailangan mag-alala, sa halip na. Malamang magpasalamat pa siya na buhay pa siya. Maya-maya pa, ay matatanaw sa labas ng bintana na biglang umulan ng niyebe. Sinabi ng ating bida, umulan na ng niyebe, hanggang sa lumakas ito. Lumipas ang mga araw, maging sa Korea University, nagkita-kita ang mga kapwa-estudyante. Napapatingin ang ibang estudyante kapag nakakakita ng mga kakilala na magjowa, at nang mahawi ang mga estudyante, may isang babaeng nakaupo sa isang bench. Mababakas ang kalungkutan nito, mula sa likod ng babae, ay may biglang nagsalita, at sinabi, naiinggit ka ba sa mga magkasintahan? Nabigla ito, at bahagya natigilan, lumingon ito upang makita ang nagsalita. Nagulat ito, at sinabi, Tae-san, bahagyang kumunat ang mata ng ating bida at ngumiti ng mapakla, at sinabi, alam mo ba minsan gusto ko, gumala sa campus ng ganyan na kasama ka senior. Hindi agad nakakibo ang babae, kundi sinabi, Muling sinabi ng ating bida, at kahit ano pa ang sabihin ng iba, ikaw pa rin ang unang pag-ibig ko. Pumasok sa alaala ng ating bida ang kanyang buhay estudyante noong panahon una niya minahal ang kanyang unang pag-ibig. At sinabi niya, ang pangako ko na magkikita tayo kapag pamatak ang unang ulan ng nyebe, pagkatapos pumasok sa ating universidad. Matapos ay ngumiti ito at sinabi, tinupad ko ang pangako na yon, senior. Alam mo ba senior, napakaganda mo at kaakit-akit ka. Bahagya nagtataka ang babaeng si Yeron, tinawag sa pangalan ang ating bida, Tae-san. Muling nagpatuloy ang ating bida sa kanyang sinasabi, higit ka pa sa karapat-dapat na maging unang pag-ibig ni Jiang Tae-san. Mahalin mo ang sarili mo, hindi sa mga hangarin, kundi bilang tao Yeron. Kaawaan mo ang sarili mo, at mas pahalagahan mo ang sarili mo. Nang laki ang mata ng babae, agad nabuo ang luha sa kanyang mga mata. Muling sinabi ng ating bida, tingnan mo ang tao Yeron, hindi bilang mga anak na babae ng iba, kaibigan ng iba, nakatatandaman o nakababata. Napangga nga si Yeron at tuluyan ng humulagpos ang luha sa kanyang mata. At muli sinabi ng ating bida, saka mo mahahanap ang nakalimutan mong kayamanan. Tigmak ng luha si Yeron, na tila ba tinamaan sa sinabi ng ating bida, Tae-san, patawarin mo ako. Ngumiti ang ating bida, na tila ba wala lang, itinaas nito ang kamay sa ere, at sinabi, huwag kang masasaktan. Mula ngayon, tumingin ka na lang sa hinaharap at magpatuloy. At sana ay maging seniors at juniors tayo, na komportableng makakapagbahagi ng isang tasa ng kape ng magkasama sa hinaharap. Bahagyang ngumiti si Yeron, at sinabi, oo, gawin natin yan. Lumipas ang mga oras, at gabi, sa liwanag ng puting buwan. Sa isang restaurant, sinabi ng isang lalaki, hahaha mas lumiliwanag ang itsura mo araw-araw, Director Jiang. Sinabi ng ating bida, habang may hawak na shot glass. Sana ay magsalita ka ng komportable gaya ng dati, at lahat ng ito ay salamat sa chairman na nag-aalaga sa akin sa lahat ng paraan. Sinabi ng may edad na lalaki, mukhang lumaki na naman ang batang ito. Tumingin ang ating bida sa lalaking kausap at sinabi sa isipan, yan ay katangahan Johnnyang, paano niya hindi mapapansin ang ganoon talento? Sige, dapat ba akong maglipat ng mas maraming shares kay Yuna ng mas maaga? Sinabi ng lalaki, maayos ba ang kalagayan ni Yuna? Ngumiti ang ating bida,
at sinabi, "Oo, binisita ko siya kamakailan." Mukhang nasa ilalim siya ng matinding stress sa akademiko, at iniisip kong bisitahin siyang muli sa lalong madaling panahon. Sinabi ng lalaki, "Ganoon ba? Matalino siyang bata, hindi tulad ng iba, marunong din siyang rumespeto sa mga matatanda." Sinabi ng ating bida, "Mahal na mahal din siya ng mga magulang ko." Ho, tama ka dyan, iyon ay dahil sinusundan ka niya. Sinabi ng ating bida, "Ngunit chairman, may problema ba? Hindi ka karaniwan ganito kalibre sa katapusan ng taon." Sinabi ng lalaki, "Bigla ko lang naramdaman na gusto kong makita si Direktor Jiang, kaya tinawagan kita." Minsan sa buhay ng tao, ayaw mo bang uminom ng soju sa mga stall na bumibili ng street food? Tama, ang pag-inom sa isang food stall, pagkatapos ng trabaho ay talagang pinaka-the best. Nagsalin ng soju ang ating bida sa baso ng lalaki, at sinabi, "Heto, uminom ka muna." Sinabi ng chairman, "Patuloy tayong magkita ng may ganitong ngiti sa susunod na taon." Tumawa ang ating bida, at sinabi, "Naway palagi kang malusog, chairman." Nga pala chairman, ang dami mong iniisip nitong mga nakaraan araw, di ba? Sinabi ng chairman, Anong mga alalahanin ba yun, at sa mga panahon na ito, sino ba ang hindi mag-aalala? Sinabi ng ating bida ng may ngiti, at sinabi, "Nag-aalala ka pa rin ngayon, hindi ba?" Tila ba nagulat ang chairman sa sinabi ng ating bida, nang laki ang mata nito, at sinabi, "Ano?" Sinabi ng ating bida, "Nag-aalala ka ba tungkol sa iPhone, hindi ba?" Sabay tawa ng ating bida. Gulat na pinagpawisan ang chairman, at napaangga nga ito. Sabay sinabi, "Paano mo nalaman ang tungkol dyan?" Sinabi ng ating bida, "Maaari ba akong magbigay sayo ng payo?" Sinabi ng chairman, "Sige na nga, hindi mo pa ba ginagawa yan? Ang Apple ay hindi madaling makuha, di ba?" Muling sinabi ng chairman, "Ang pagpapatakbo ng negosyo ay hindi kailanman madali. Lalo na rito, ay nagbabago ang mga bagay araw-araw." Sinabi ng ating bida, "Dapat ay nagkaroon ka ng pagkakataon, hindi mo ba alam?" Bahagyang nagulat ang chairman, at sinabi, "Pagkakataon, anong pagkakataon?" Muling sinabi ng ating bida, "Ang pagbili ng Google sa Android." Agad na pamulat ng mata ang chairman, gulat na gulat ito. Ngumiti ang ating bida at sinabi, "Hindi ba't kinontak muna ng Android si Oh Jae-yong?" Sabay senyas ng kamay, laking gulat ng chairman, at sinabi, "Ano?" Matapos ay bahagyang kumalma, at sinabi, "Ano ba ang sinasabi mo? Nakikipag-ugnayan ba ang Android sa US, at kailan pa?" Sinabi ng ating bida, "Dapat ka makipagsosyo sa Android. Kung hindi, tuluyan mawawala si Oh Jae-yong sa mundo sa loob ng 5 taon, at ito ay parang higanti mula sa Finland." Nagulat na may halong pagtataka ang chairman, at sinabi, "Ano, higanti mula sa Finland, hindi? Huwag mong sabihin sa akin na," tumingin ang ating bida sa chairman, sumeryoso ito. At sinabi muli ng chairman, "Nokia ba ang tinutukoy mo?" Lumipas ang mga oras, kinabukasan, sa condotel, sinabi ng ating bida, kay Direktor Han, pagkatapos ng pakikipagpulong kahapon kay chairman. "Umuwi ako kaninang umaga pagkatapos tumakbo palayo hanggang sa seremonya ng pagtatapos ng taon ng kumpanya. At ang bahay ko ay nasa ganitong estado." Agad nagtaka ang lalaking si Direktor Han, nang makita bahagyang magulo ang mga gamit sa bahay. At sinabi, "Ito ay gawa ng isang professional. At wala silang iniwan bakas sa CCTV, at kahit ang mga staff na naka-standby ay walang napansin. At hindi nila ginamit ang rooftop, bumaba gamit ang kanilang mga hubad na kamay. At hard drive lang ng computer ang nawawala." Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Iyon ang pagkakamali nila, hindi makakatulong sa kanila ang pagkuha ng hard drive." Matapos ay sinabi ng ating bida, "Naka-password protected ito kaya hindi nila ito ma-access." Mukhang kinuha lang nila ang hard drive at umalis na sila kaagad. Sinabi ni Director Han, "Magiging maayos ka ba, boss?" Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "At hanggang ngayon, sa hard drive na yun, hehe, wala akong iniwanan na bakas, ano nga ba ang magagawa natin? Sa palagay ko ay ginustong na rin ng langit, kaya kailangan natin na tanggapin na lang ito." Ngumiti ang ating bida at humarap kay Direktor Han. At muling sinabi, "Siguraduhin na mas mahigpit ang kaligtasan ng mga pamilya.
Sinabi ni Direktor Han, oo, at magpapadala ako ng mas maraming tauhan. Sinabi ng ating bida, padalhan mo rin ako ng mas maraming tauhan sa pabrika ng duwende sa Gangnong, wala ba tayong mas maraming dapat protektahan doon? Sinabi ni Direktor Han, oo, paghahandain ko kaagad. Muling sinabi ng ating bida, siya nga pala, katapusan na ng taon wala ka bang kadate ngayon? Muling sinabi, ni Director Han, na tila ba nahiya, oo, iyan ay. Agad pinutol ng ating bida, ang kanyang sasabihin, at sinabi, haha, may sasabihin ako sa'yo, nabalitaan ko na maganda talaga ng Winter Sea sa Gangnong. At dapat mong panuorin ang pagsikat ng araw ng bagong taon kasama ang iyong kasintahan. Agad na pakamot sa ulo, si Direktor Han, na tila ba nahihiya sa ating bida, pasensya na. Nakangiti na bahagyang nagulat ang ating bida, at sinabi, para saan naman? Dahil lagi ka pong busy, mag-isa, boss, sinabi ng ating bida, ano ka ba, nag-aalala ka ba sa akin ngayon? Lalong nahiya si Direktor Han, at sinabi, napakabuting tao talaga ng amin boss, at tila bulag ang mga babae rito. At kahit ang isang matandang binata na katulad ko ay makakatagpo ng isang kagandahan sa mundong ito. Sinabi ng ating bida, hindi, Director Han. Agad sinabi ni Director Han, sige, magpahinga ka ng mapayapa. Lalong natawa ang ating bida, at sinabi, hindi naman ako ganoon kasama, lumipas ang mga oras na iwan nag-iisa ang ating bida. Pumasok siya sa kanyang opisina, at sinabi, Chick, kung aalis ka ng ganyan, ano naman ang magagawa ko? Maya-maya pa tumunog ang kanyang cellphone, habang hawak nito sa kanyang kamay. Naupo ito at agad niyang sinagot, at sinabi, hindi ba oras na para matulog ka? Bakit ka napatawag? Agad sumagot si Robert, mula sa kabilang linya, napahalakhak ito, at sinabi, magandang umaga boss, sinabi ng ating bida, Robert, napuno na ng daga ang bahay ko. Agad nagulat si Robert, mula sa kabilang linya, at sinabi, ano? Mariin akong magpoproteste sa gobyerno ng Korea sa pamamagitan ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, sinabi ng ating bida, hindi nakakailanganin yan. At ayoko na mag-imbita ng mas malalaking daga. Sinabi ni Robert, ganun ba? Muling sinabi ng ating bida, ang kailangan ko lang ay ang tahimik na lugar para magpahinga. Sinabi ni Robert, ganoon ba? Kung ganoon, magpapadala ako agad ng eroplano, ang mga villa sa US ay na-optimize para sa kaligtasan at seguridad. Sinabi ng ating bida, maghanap ka ng tahimik na lugar sa Europa, maliban sa France. Sinabi ni Robert, sa Europa, may alam akong magandang lugar doon. Agad na sumagot ang ating bida, at sinabi, saan ito? Sinabi ni Robert, bumibili ako na ilang magagandang winery sa rehiyon ng Tuscany. At isa sa mga ito ay isang istrukturang parang kastilyo ng medieval. At sinasabing ito ay isang mahalagang gusali sa kasaysayan noong panahon ng mga Romano. Napaisip ang ating bida, habang hawak ang cellphone, na nakaupo at sinabi, ligtas ba dito? Sinabi ni Mr. Robert, huwag kang mag-alala, maghahanda ako ng matataas na uri ng bodyguard. At ito ay magiging isang perpektong pahingahan para sa iyo. Nakangiting sinabi ng ating bida, hindi naman siguro kakailanganin yun. Agad sinabi ni Mr. Robert, pakiulit nga, muling sinabi ng ating bida, ang sabi ko, walang matataas na bodyguards, sa tingin ko mas makabubuti kung may sarili tayong security team. At magpadala kayo ng maluwag na eroplano, muling sinabi ni Robert, ngayon na ba? Agad sinagot ng ating bida, oo, hindi ba't perpektong araw ito para sa bakasyon? Samantala, habang nakatutok ang lalaki sa computer. At sinabi, walang humpay ang lalaking ito. Mabilis at sanay ito sa pagtipa sa keyboard, sinabi ng nakatayong lalaki, mula sa likod ng nagtitipa na lalaki sa computer. Kailangan talaga natin ang data na yan, kailangan nating itong masira kahit anong mangyari. Agad sumagot ang nagtitipa na lalaki sa computer, at sinabi, opo sir, sinabi ng lalaking nakatayo sa kanyang isipan, na isang hapon. Bakit ba ang tindi ng pagsisikap ng mga nasa mataas na posisyon para dito? Siya ay si Saito Takashi, ahente ng tanggapan ng Palantir at pananaliksik ng gabinete.
Muling nagtipa ng nagtipa ang lalaki, maya-maya pa ay napangga nga ito, sa pagkagulat. At bahagyang napasigaw at sinabi, nagawa ko, na-crack ko, ang encryption, sinabi ng lalaking Hapon na si Saito, naku, talaga ba? Sinabi ng lalaki, mabuti na lang at walang individual na password. Sinabi ng Hapon na si Saito, bilis, buksan mo na agad, ngunit nang buksan ito, ay tila babahagyang nagtaka ang Hapon na si Saito, at sinabi sa kanyang isipan, isang video file, agad siyang napatingin nang lumabas ang isang mensahe, bago paganahin ang isang video. FBI warning, ang batas federal ay nagtatadhana ng mga parusang sibil at kriminal, at hindi autorisadong pagpaparami, pamamahagi, of exhibition ng mga pelikulang may karapatan o pagmamay-ari, ang pamagat 17, Kodigo ng Estados Unidos, Seksyon 501 at 508, iniimbestigahan ng federal na koanihan ng investigasyon ng paratang ng kriminal na paglabag sa karapatan ng ari, Titulo 17, Kodigo ng Estados Unidos, Seksyon 506. Agad sinabi ni Saito, played mo na ang video, ngayon na. Ngunit nang lumabas ang video, agad nagdikit ang mga ngipin nito, nagsalubong ang mga mata. Napaluwa naman ang mata ng lalaking nakaupo, na tila ba hindi ito makapaniwala. At sinabi, ano ang mga ito? Mga ungol, ng isang babae at lalaking nagtatalik. At sinabi ng Hapon na si Saito, sa isipan, isa lang itong porn, ito ay, Oai Sora. Lintik, pinaglaruan tayo, lumipas ang mga oras, samantala, sa winery in Tuscany, Italy. Sa mapusyaw na liwanag ng araw, nang makita ng ating bida ang tanawin, ay agad na pahanga ito, at sinabi sa kanyang isipan, ang ganda talaga ng tanawin. Sa kabila ng payapang tanawin na nag-aanyaya ng isang maginhawang bakasyon. At hindi ako nandito para magsaya, tumano ito sa malabukid na tanawin, at muling sinabi. Humiwalay ang matalino na si Robert papunta sa hotel mula sa pangunahing gusaling tinutuluyan ko. At mayroon akong maliit na kastilyo ng medieval na ito para sa aking sarili lamang. Humakbang ang ating bida palapit sa kastilyo, at muling sinabi, ito ay isang pinakamainam na lugar para sa pagsipsip ng panloob na enerhiya at pagsasanay. Napatingin ito sa dalawang palakol, at muling sinabi, kung sakaling may pagkakataon man ang tadhana na mayroong panday na nakakabit sa kastilyo. Wow, ito ay nakakapatay, sinabi sa kanyang isipan, sayang naman at walang mga espiritu, at sinabi, dapat ngayon ay dumating na sila. At maya-maya pa ay nakarinig ito ng mga yabag ng mga lakad ng mga nakasapatos. At mula sa labas ng mga pinto, maririnig ang ingay na nag-uusap. At sinabi, hey, boss, hindi ba sobra na ito? Sa tingin ko, dapat naming malaman kung bakit ba kami dinala rito. Sinabi ng ating bida na nasa loob ng kastilyo, nandito na sila. Bahagyang binuksan ng nasa labas ang pinto, at sinabi ng tauhan, sa kanilang leader, Diyos ko, ang galing naman ng training na nakabalat kayo bilang bakasyon sa katapusan ng taon. May katuturan ba ito? Mabuti pa ay tanungin natin agad si boss. Agad lumabas ang ating bida sa pagbukas ng pinto. At sinabi, mabuti, sige, magtanong na kayo ng kahit ano. Agad nagulat ang mga bodyguards na dumating, bahagya pang nagulat si Direktor Han, hindi ito makapaniwala, dahil kahapon ay magkausap lang sila. At sinabi sa kanyang isipan, kasasabi mo lang sa akin na ang ganda ng dagat sa taglamig sa Gangnong, nakakainis ka. Kasasabi mo lang din sa akin, na panuorin ko ang pagsikat ng araw ng bagong taon kasama ang kasintahan ko, bahagyang pang napaungol ito. At sinabi, boss, bakit nyo kami dinala dito? Ngumiti ang ating bida, at sinabi, kay Direktor Han, may kakayahan ka ba para protektahan ang taong mahal mo? Tara, atakihin nyo ako isa-isa. Agad silang sinalubong ng ating bida, at sinabi, kaya mo bang protektahan ang taong mahal mo? Agad nagtaka si Director Han, at maging ang kasama nitong tauhan. Tumingin si Director Han, at sinabi, syempre. Bahagyang ngumiti ang ating bida at sinabi, kung may sino man dito na kaya ipagtanggol ako, bibigyan ko kayong lahat ng bonus at isang buwan na bakasyon. At magsasama pa nga ako ng European trip kasama ang girlfriend mo. Napaungol si Director Han, ngumiti ito na halos labas ang malalaking ngipin. At sinabi, paninindigan ko ang sinasabi mo, samantala. Sa Tokyo, Japan,
sa isang gusali, anong porn ang sinasabi mo? Lahat ba ng yun, sinasabi mo bang lahat ng password na protected niya? Ay puro porn ba lahat? Tama ka. Isa siyang matinding porn na otaku. Sinabi ng nakaupo, wala bang katulad ng mga listahan o pamamaraan ng investment? Sinabi ni Saito, nakahanap kami ng ilang mga patterns sa investment, ngunit lahat sila ay mga bigong mga patterns. Mukhang hindi gumagana ang mga pamamaraan natin dahil malinaw na hindi ito ang taong hinahanap natin, at higit sa lahat. Masyado pa siyang bata, sinabi ng lalaki na nakaupo, ganoon ba? Hindi natin kayang magkaroon ng anumang kakulangan sa ating panig, kaya't mag-imbestiga tayong mabuti muli. Agad sumagot si Saito, at sinabi, opo sir, samantala. Ang matangkad na lalaki dito, ay hindi na kayang lumaban, yun katabi niya ay hindi na rin kaya, napasigaw ang sumunod na lalaki. Si Team Leader Joe, ay hindi na rin kaya, ikaw at ikaw, habang ang ating bida ay parang naglalaro lang, na pinapaltik ang kanyang mga bodyguards. Tila ito ay parang mga bowling na nagsitumbahan. Ito ay malaking tao rin, tila ba napipiko na rin ang kanyang mga bodyguards. Napatingin si Director Han, sa ating bida at sinabi, inaasahan ko ang ilang mga marka ng kasanayan, ngunit. Agad sinunod-sunod ng ating bida ang mga suntok ng bawat sumugod sa kanya. Muling sinabi ni Director Han, hindi ko akalain na magiging ganito ito kahirap. Masyado siyang malakas, hanggang sa bumaksak ang lahat sa paanan ng ating bida, at kahit si Director Han, ay hindi na rin kaya, napatingin si Director Han, sa ating bida, habang nakahiga at plakda. Napatingin ito ng seryoso sa ating bida, sinabi ng ating bida habang nakatayo sa harapan nila, at sinabi, kung ako ang inyong kaaway, patay na sana kayong lahat. Sinabi ng ating bida na bahagyang pinanglakihan ng mata, sa iyong mga minamahal na pamilya at mga mangingibig sila ay labis na magdurusa, hindi ba? Sumasang-ayon ka ba? Agad napangga nga ang mga tauhan nito. Sinabi nito sa kanyang isipan, nakakahiya siguro ang sandaling ito para sa mga taong nabubuhay sa pagmamataas lamang. Tumingin ang ating bida, at seryoso sinabi, sa susunod na buwan, personal ko kayong sasanaying lahat. At kung kayo ay may mga reklamo, malaya kayong makakaalis ngayon din. Ibabalik ko ang mga telepono ninyo at pananatilihin ko ang kasalukuyan ninyong posisyon. Agad na bigla si Director Han, na makabangon na ito. At sinabi, ano, muling sinabi ng ating bida, ang mga mananatili ay magkakaroon ng isa pang pagkakataon na subukan ang isang lalaki. At yun ay kung madampi mo man lang kahit dulo ng daliri mo sa akin. At bibigyan ko kayo ng 100 million won na bonus bawat isa, sabay senyas ng kanyang kamay. At magsisimula tayo ngayon, sabay nagtawanan ng kanyang mga bodyguard, na tila ba ito ay nagustuhan. Maya-maya pa ay nakarinig ito ng busina ng sasakyang na bagong dating, agad napalingon ng kanyang mga bodyguard, sa direksyon ng ingay. Samantala sa labas, ng kastilyo, agad pumarada ang dumating na sasakyan. Matapos ay bumaba ang mga ito sa sasakyan, at nagmamadali pumasok sa loob, ang kanilang mga hakbang, tila naman nagulat ang pagdating ng mga taong yon, sina Director Han, at ang mga tauhan nito, agad itong napalingon. Bamuka na ang isang magandang babae na tila pinuno ng mga bagong dating, humalukip-kip ito at sinabi, Kweli Sono. Anong ang ibig sabihin ng mga ito? Napatulala ang ating bida sa magandang babae, sinabi niya sa sarili, ito ay dialekto ng Sicilian. Napahanga naman ang ibang kalalakihan, nang laki ang mga mata nito sa paghanga at sinabi ng isa, wow, pamatay ang kanyang katawan. Sinabi ng ating bida, sa kanyang isipan, kahit gaano pa kaganda ang isang babae, hindi siya welcome ngayon. Sumimangot ang ating bida tila ba hindi niya nagustuhan, ang pagsulpot ng babae, at muling sinabi, ano ba itong babaeng ito, mukhang matigas ang ulo niya. Isang bisita ang nakakaabala sa mahalagang oras na ito. Matapos ay umakma ang ating bida ng pagtalikod, tumingin ang babae sa ating bida at sinabi, Kosesei. Ano ba yan? Teka, taga-Sicily ka ba? Humarap ang ating bida na pinakikita ang bahagyang pagkainis, dahil sa pagkaabala niya, at sinabi, ako si Daniel Jiang, may kailangan ka ba rito? Ngunit hindi nagpatinag ang babae, mayabang humalukip-kip ito, at sinabi, ang pangalan ko ay si Karina Luciano.
Matiim na tumitig ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, isang Italyano at mula sa lugar na Sicily, ang ibig sabihin ang paggamit ng apelyidong Luciano ay. Sinabi ng isang lalaking Negro, na tila tauhan ng babae, Miss, walang kwentang mga Asyano na ito. Huwag mo sayangin ang mga sinasabi mo dyan, bahagyang sumeryoso si Karina Luciano, at sinabi, Mateo, may sinasabi ako ngayon. Tila naman natakot ang lalaking Negro, agad humingi ito ng paumanhin, at sinabi, patawad. Tila ba, naubusan ng pasensya ang ating bida at sinabi, itong mga ito. Sinasabihan nila ako na magsalita, agad nagsalita ang ating bida at sinabi, ginagamit namin ng pamilya ko ang lugar na ito bilang bakasyon sa taglamig, at sinasalakay mo ang pribadong espasyo ko ngayon. Sinabi ng babae, ito ang hotel ng kaibigan ko, at hindi para magpayabangan, pagmamay-ari ito ng kaibigan ng papa ko. Sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, ano ba itong kalokohan na ito, nabili ni Robert, kaya akala ko aking na ito. Uy miss, alam mo ba na nagpalit na ang may-ari nito, legal? Na ito na napagkasunduan, sinabi ng babae hindi. Hindi, baka may mga personal na bagay pa na kailangan ayusin? Tumingin ang ating bida, at sinabi, ano ba ang gusto mo? Tumingin ang babae at sinabi, gusto kong gamitin ang lugar na ito sa panahon ng bakasyon sa taglamig. Ang alak dito ay masarap talaga sa ganitong oras, at nagpapaparty din ako kasama ang mga kaibigan ko taon-taon, kaya gusto ko umalis ka, at gagantipalaan kita ng malaki. Sasakit ang ulo ni Papa kung alam niya, kaya pinahalagahan ko kung tahimik mo itong tinatanggap. Sinabi ng ating bida, parang hindi magandang alok mo, at kailangan ko rin ang lugar na ito ngayon. At gagamitin ko ito sa loob ng 10 araw, sinabi ni Karina Luciano, para yata hindi mo naintindihan. Ito ang eksklusibo ko na espasyo bago ka pa man dumating dito, ngumiti ang ating bida at sinabi, hindi na ngayon. Sinabi ni Karina Luciano, ang papa ko ay isang nakakatakot na tao? Nakangiti na sinabi ng ating bida, nako, talaga ba, sa tingin ko ako na talaga ang pinaka-nakakatakot. Ang pangalan ng iyong ama ay si Pietro Luciano, tama ba? Ang boss ng Cosa Nostra. Ha, alam mo na ang tungkol sa papa ko, agad na nagalit ang negrong lalaki na tila ba susugod at sinabi, ang walang hiya na ito. Minamaliit mo ba kami ngayon? Napatingin ng babaeng si Karina Luciano, sinabi nito sa kanyang isipan, alam na alam niya, kung sino ang papa ko, tapos ay nagmamatigas pa, baliw ba siya? Agad naman nagsalita si Director Han, at sinabi, sa ating bida, boss, dapat ba na namin siyang bugbugin? Sinabi ni Karina Luciano, boss, isa ka rin bang boss? Agad naman sumagot ang ating bida, at sinabi, tama ka nga, at boss din ako. Agad napasigaw sa pagkagulat ang negrong lalaki, at sinabi, ano? Agad nagtaka ang mga bodyguards ng ating bida, sinabi ni Director Han, ano ba ito, bakit ba sila ganyan? Tila ba pumosisyon sa pakikipaglaban ang tauhan ni Karina Luciano? Habang nakatayo lang ang ating bida, ang Cosa Nostra ay ang pinakakasaysayang ng 4 na pangunahing organisasyon ng mafia sa Italia. Ang totoong pamilya ng modelo para sa pelikulang, The Godfather. Isang organisasyon kilala sa pagiging pinakamagalang ngunit walang kalawang sa paghihiganti. Nagtataka na sinabi ni Karina Luciano, sa kanyang isipan, ano ba ito? Kilala na lalaking ito ang pagkatao ko ngunit hindi naman siya natatakot o nababalisa sa akin. Matapos ay pinagmasdan nito ang ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, kung iisipin ko man, napakagwapo niya. Agad dumukot ang negrong lalaki ng baril at agad itinutok ito sa kanila, at sinabi, gusto ko ng mga matatamis na salita, ang aming senyorita, ang magstay dito, kaya umalis na kayo. Kalmado sinabi ng ating bida, paano kung ayoko? Senyorita, pag-utusan mo, at agad namin itong gagawin. Bahagyang tumawa lang ang ating bida, at humalukip-kip ito, at sinabi, kung gayon gagawin natin ito sa paraan gusto ninyo para sa mafia. Sinabi ng negrong lalaki, anong kalokohan ang sinasabi mo ngayon, ngumisi ang ating bida, at sinabi, ang matatalo ay kailangan itikom ang kanyang bibig, Mateo. Ano ang masasabi mo? Tila ba napaikan ang negrong lalaki, nangigigil nito sinabi, Senyorita, babaliin ko ang buto ng lintik na ito,
Hindi naman kumibo si Karina Luciano, tila ba pinag-aralan ang kilos ng ating bida, ngumisi muli ang ating bida at kumunat ang noo, at sinabi, handa ako kahit kailan. Agad naghubad ng damit ang lalaki negro, sando na lang ang itinira, lumabas ang malalaking muscle nito, na putok sa suot na sando. Sinabi ni Karina Luciano, kailangan mo mag-ingat. At kung hindi baka mamatay ka, tumingin lang ang ating bida, at sumeryoso. Agad natawa si Director Han, at ang mga tauhan nito, at sinabi, Boss, gawin mo na lang ang ginawa mo sa amin, sabay tawa nito. At maging ang isang lalaki, ay sinabi, makikiramay ako ng maaga, sabay tawa din ito. Lumapit ang negrong lalaki, na malaki ang katawan, samantala, Catanzaro ang kabisera ng lalawigan ng Calabria, sa timog ng Italia. Sa isang malaking bahay, nalilingunin mo ng ilang beses sa kagandahan nito. Matatanaw ang malasalamin na dingding nito, at malapit sa lawa. Sinabi ng isang lalaki, dumating na naman ang anak na babae ni Pietro Luciano, ngayon taon, tama ba? Sinabi ng isang lalaki, oo, nakatanggap lang kami ng report na dumating na siya. Ang batang yun ba ay walang kinatatakutan, o sadyang nagkukungwari na walang kaalam-alam lang? Nagsubo ang lalaki ng tabako, ngumisi ito at sinabi, ganito ang pagtrato sa aming organisasyon sa Ndrangheta. Siya ay si Alfredo Piro, ang kasalukuyan pinuno ng Ndrangheta. Ang Ndrangheta ay dating isang nasasakupang organisasyon ng Cosa Nostra, ngunit mula noon ay pinagtaksila nila sila at naging isang malayang mafia. At sa kasalukuyan, sila ang nangungunang organisasyon ng mafia sa Italia. Sinabi ng isang lalaki, sakto ang timing ngayon, panahon na para ipaghiganti ang ating mga kapatid na tinamaan noong nakaraang tag-init. Napaisip ang lalaki, si Alfredo Piro, muling sinabi ng lalaki, Boss, pag-utusan mo lang kami, at aayusin namin agad. Siya ay si Sako, pinuno ng Arena, isang nasasakupang organisasyon ng Ndrangheta, Kailangan nating iukit ng maayos, ang takot ng ating mga Ndrangheta sa mga Sicilian Hicks na yon. Alagaan mo itong mabuti, sa ngalan ng organisasyon, at isinigaw ang Ndrangheta. Samantala sa Kastilyo na pinagtatalunan ng ating bida at ni Karina Luciano. Duguan na pinagsusuntok ng ating bida ang lalaking negro, sa bawat suntok ng ating bida ay tila bal-araw ito na humihiwa sa kanyang katawan, napaluwa ang mata nito, at napadora ng dugo kasama ng kanyang laway. Tumayo ang ating bida at pasigan nitong sinabi, Teka, hindi ka naman umaabot sa tamang sukat, di ba? Hindi ko akalain na matutamba ka pagkatapos lang na ilang tama ng suntok. Bagsak ang walang malay na negrong lalaki, tinignan lang ito ng babaeng si Karina Luciano, humalukip-kip ito at sinabi, sige, tutuperan ko ang pangako ko, sa ngalan ni Luciano. Habang nakatayo at namaywang ang ating bida, muling sinabi ni Karina Luciano, lahat ng miyembro ay lilipat na sa ibang hotel ngayon, maliban sa akin. Agad nagtaka ang mga bodyguards ni Karina Luciano, nagtaka ito at tila ba tumutol. Sinabi ng ating bida, anong sabi mo, bakit bukod tanging ikaw? Ibinaba ni Karina Luciano, ang kanyang shade, lumitaw ang mga mata nito, at sinabi, bakit Daniel, anong problema? Hindi ka naman natatakot sa akin, di ba? Ngumiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, wow! Ang babaeng hindi takot sa lalaki, sige, payag ako, kinabukasan, narinig nito ang tunog at ingay ng bakal agad dumungaw si Karina Luciano, sa bintana, nakita nito ang ating bida, at sinabi sa kanyang isipan, ano ba ito? Ano ba ang problema ng lalaking ito? Nakita niya ang ating bida pawisan at namumutok ang mga muscle, habang ito ay nagpapanday. Isa ba siya naghahangad na maging panday? Tila ba lalo na akit ito sa ating bida, at muling sinabi sa kanyang isipan, nakakapagtaka lang kung ilang taon na siya. Dapat pala iniwan ko na lang ang mga tauhan ko sa bahay, ang cool niya. Habang nasa bintana nakarinig ito ng busina mula sa bakuran, agad itong nagtaka, at sinabi, ha? Nagsisimula na silang dumating, pumarada ang puti at magarang kotse, bumaba ang sakay nito. Nang makita ito ni Karina Luciano, aba, sa lahat ba ng oras at panahon, samantala sa Paris, France. Sa isang palasyo, totoo ba, na pumunta siya sa Italy?
Agad sumagot ang nakakunot na noo ni Edward at sinabi, "Oo, kinupirma na ito ng ating mga impormante." Nakaupo ito sa kama, at tila nagustuhan ang balita. Sinabi ni Edward na tila nakikita niya ang pagsamo ni Vivian, "Young lady, hindi pwede. Ang koneksyon ni na Clara at Daniel ay medyo komplikado na. At kung sasali ka pa, magiging komplikado ang lahat." Lumuluhang sinabi ni Vivian, "Edward, gusto ko lang siyang makita kahit isang beses lang." Tigmak ng luha na muling nakiusap ito at muling sinabi, "Hindi ko pa nga siya nababati ng maayos." Baka hindi ito maintindihan ni Daniel, "Malapit lang ito, mula rito, gusto ko lang siyang kumustahin, at babalik agad ako, please pakiusap Edward." Sinabi ni Edward sa kanyang isipan, "Tuwing nakakasalubong ko si Daniel, palaging may malaking insidenteng nangyayari." Pumasok sa alaala ni Edward ang nangyari na kalabang ang mga kulto. At muling sinabi, "May masama akong kutob tungkol dito." Para bang nakatadhana sa kanya na laging yakapin ng isang bambang nagtitiktik, lumuluhang muling nakiusap si Vivian, at sinabi, "Please, pakiusap Edward. Pakiramdam ko ay mamamatay na ako." Tila ba nahabag si Edward, hindi alam kung ano ang gagawin. At sinabi, "Young lady, sige, hihingi ako ng permiso kay Lord Coron." Tila natuwa si Vivian sa sinabi ni Edward, "Talaga? Maraming salamat talaga, Edward." Sinabi ni Edward, sa kanyang isipan, "Kailangan ko pumili ng mga maaasahan na bodyguard, samantala sa Kastilyong Hotel." Pumasok ang babae mula sa bumabang sasakyan na puti. Agad itong nagsisigaw habang may dalawang bodyguard sa magkabila niyang tabi, at sinabi, "Karina, nasaan ka? Narito ako." Humakbang ito, nandoon ang mga bodyguards ni Karina agad, pagkalagpas ng babae, agad hamarang ang bodyguard ni Karina Luciano, at sinabi, "Tigil, kayong mga lalaki, ay hindi pwedeng pumasok dito." Agad nagalit ang bodyguard ng babae, at sinabi, "Ano ang ginagawa ninyo? Hindi mo ba alam na, mga bodyguards kami ng taong ito?" Sinabi naman ng isa, "Hindi, sinasabi mo bang ikaw ang bahala sa seguridad ng lady namin?" Sinabi ng isang grupo, "Huwag kang ma-excite, hindi rin tayo makakapasok. Kaya tumigil ka." Habang nagtatanong ako ng maayos, sumigaw naman ng isang grupo, at sinabi, "Ikaw na matigas ang ulo Cecilia na bastos." Agad na sumigaw ang babae, "Ano?" Sigaw ng mga bodyguards. Sinabi ng babae, "Lahat kayo ay tumahimik, hindi nyo ba alam na bisita kami dito?" Agad may nagsalita at sinabi, "Ganoon ba miss?" Napatingin ang babae, sa direksyon ng nagsalita at sinabi, "Ha? Sino ka?" Nakita nito ang ating bida, pawisan nito at nakahubad ang pangitaas, labas ang mga muscles nito habang may suot na guantes, at hawak na maso. Nang makita ito ng babae, pinagmasdan niya ito, at sinabi sa kanyang isipan, "Ang gwapo niya, pero bakit, wala siyang suot na pangitaas?" Tumingin ang ating bida, at sinabi, "Ako si Daniel Jiang." Ngumiti ang babae, "Ako si Berta Scotty." Bahagya nagtaka ang ating bida at sinabi sa kanyang isipan, "Ano, Scotty, siya ba ay?" Ang Scouting ay isang apelyido na isang babala gaya ni Luciano sa Italia. Ngumiti ang ating bida, at sinabi, "Nagkataon lang ba na si Carlo ang pangalan ng tatay mo?" Ngumiti ng pagkatamis si Berta Scotty, at sinabi, "Tama nga yan, si Carlos Scotty ang aking ama." Agad lumuwa ang mata ng ating bida, nagtataka naman nagtanong si Berta Scotty, at sinabi, "Teka nga pala, sino ka naman? Boyfriend ka ba ni Karina? At kung hindi, ikaw ba ang fiancé niya? Ang mahalaga ay ikaw." Agad nagtanong ang ating bida, at sinabi, "Bakit?" Sinabi ni Berta Scotty, "Dahil mayroon kang magandang katawan." Agad sinabi ng ating bida sa kanyang isipan, "Naku, nakalimutan ko, wala nga pala akong damit pang itaas." Agad naman nagsalita mula sa pagsulpot ang babaeng si Karina, at sinabi, "Sa tingin ko wala ka nang pakialam sa bagay na yan, Berta." Agad na bigla ang babaeng si Berta, nang marinig ang boses ni Karina Luciano. Sinabi ni Berta, "Ano, boyfriend mo ba talaga siya?" Sinabi ni Karina Luciano. "Oo, boyfriend ko nga siya, kaya magwala ka na." Ngumisi si Berta ang sinabi, "Naku, talaga ba?" Kumuha ng kumot si Karina Luciano, at itinakip ito sa ating bida, at sinabi, "Honey, hindi ka ba nilalamig?" Sinabi ni Berta sa kanyang isipan, "Ano?
Honey, ang prinsesa ng mafia na ito. Ngumiti ang babaeng si Karina, at sinabi, tara na sa loob at magbihis ka na. Namilog ang mata ni Berta Scotty, at sinabi sa kanyang isipan, naku, nakakagulat talaga ito. Ngumiti rin ang ating bida, na tila ba nakisakay sa palabas ni Karina Luciano, at sinabi ni Berta sa kanyang isipan, at super proud ako sa iyo Karina. Inayos ng babaeng si Karina ang kumot na nakabalot sa ating bida, at sinabi, at kahit na may kasama pa siyang asyano na lalaki. Tila ba sinakyan ng ating bida, at sinabi, mas gusto ko ang hapunan ngayon gabi, mahal ko. Sinabi ni Karina Luciano, marunong ka palang magluto, sinabi ng ating bida, para sa'yo, wala akong, hindi ko gagawin, agad napangga nga ang babaeng si Berta, tila ba napapahanga ito sa kaswite ng dalawa, napangga nga ito, at sinabi sa isipan, oh shit, wow ha, nasa ganyan stage na sila, nang laki ang mata nito, pinagpawisan ito ng butil-butil at sinabi sa kanyang isipan, oh shit na malagkit, ang cheesy naman nilang panoorin. Samantala, habang nasa harapan sila ng pugon, sinabi ni Karina Luciano, oh my goodness, ano ba ang lahat ng ito? Sinabi ng ating bida, pasok ba ito sa panlasa mo? Nakita ni Karina Luciano, ang mga nakahandang pagkain, at sinabi, hindi pa ako nakatikim ng ganito dati, ang sarap talaga, Daniel, ang sarap talaga ng chicken tikka. Sinabi ni Berta Scotty, kayong dalawa talaga, kailan ba kayo nagkita? Nagkangitian lang ang dalawa, at palihim na sinulyapan nito ni Berta, at sinabi sa kanyang isipan, kahit saan anggulo ko tignan ng dalawa, mukhang hindi naman sila nagde-date. Actually, mukhang si Karina lang talaga ang interesado. Sinabi ng ating bida, ang sarap ng hapunan ngayon gabi. Ito ay isang sandali na aking pahahalagahan magpakailanman, kasama ang dalawang magandang dilag. Na kahit si Venus mismo ay may inggit, agad kinuha ng ating bida ang isang alak at sinabi, naghanda ako ng vintage wine, para sa inyong dalawa. Ito ay isang panahon ng 1979 na purong gawa sa mga ubas ng Merlot. Ngumiti ito ng pagkatamis habang tila nag-demo, na parang modelo ng alak at muling sinabi, at ito ang pinakamahalaga rito. Tila naman napahanga ang dalawang babae, at sinabi ni Berta, ano? Maging ang tungkol sa alak alam mo rin, agad na nagsali ng alak sa baso ang ating bida at sinabi, para mga bituin na nagniningning kahit sa pinakamadilim na gabi, sana'y maging pareho ang ating koneksyon. Napaisip ang dalawang babae, sinabi ni Berta Scotty, sa kanyang isipan, ang lalaking ito, ang gusto ko para sa sarili ko. Lumipas ang mga oras, sa kalaliman ng gabi, habang nasa labas ang iba't ibang mga grupo ng mafia. Ang bodyguards ng ating bida, ang grupo ni Karina Luciano, at ang grupo ni Berta Scotty. Sinabi ng isang grupo, bakit umungol sila ng ganyan? Ang mga walang hiya na yan mukhang nagpapanggap. Sinabi ng nakaitim na lalaki, hehe, ang tawag nila sa kanilang mga sarili ay mafia. Sinabi ng isang lalaki, ano mafia, nek-nek nila. Sinabi ng isang grupo, hoy, tumahimik kayong lahat. Oras na para matulog ang boss namin, sinabi naman ng grupo ng ating bida ganoon ba? Sige po sir, samantala. Mula sa labas ng bintana, sabay ng kabilugang ng buwan, habang nakapikit si Berta Scotty, sa kanyang kama sa kwarto. Tila ba naririnig ng kanyang diwa ang isang musika na tila ba umaalon-alon. At gaya ng inaasahan, wala siyang relasyon kay Karina, kasinungalingan lang yun ni Karina Luciano, para pukawin ang selos ko. Karina. Muntik na ako mahulog sa patibong mo sa pagkakataon ito. Ano ba ito? Ang bilis ng tibok ng puso ko. Sabay bangon nito, at muling sinabi, Daniel. Isinuot nito ang tsinelas at humakbang patungo sa pinto. Tila ba naririnig pa nito ang sinabi ng ating bida kanina, isang kahangahangang lalaki na nabighani sa unang tingin. Matapos ay bumaba ng hagdanan, at muling sinabi sa kanyang isipan, Karina, pasensya na. Pero kailangan ko si Daniel para sa sarili ko. Patungo si Berta sa pasilyo, patungo sa silid ng ating bida, at muling sinabi, first come, first serve. Matapos ay sumilip ito sa pintuan, agad nagtaka ito, dahil walang nakahiga sa kama, at sinabi, ha? Wala siya sa kama, ngunit nang mapatingin siya sa bintana, namilog ang kanyang mata sa nakita.
Walang saplot ang ating bida, nakaharap ito sa bintana sa bilog na buwan. Bahagya siyang napasigaw, at tinawag ito, Daniel, tila narinig ito ng ating bida, bahagyang lumingon ito, at sinabi, Berta. Humarap ang ating bida kay Berta, humakbang ito palapit kay Berta. At nang makalapit ito, sinabi ng ating bida, magsisimula pa lang ang party. Tara na, tayo nang magsaya at I enjoyed nating ang ating mga sarili ngayon. Agad napadilat ang mata ni Berta Scotty, tila ba ito ay inihele, at sinabi, ano ang musika na yon? Ngunit nang muli damilat ito ng mata, nagulat ito nang wala na sa kanyang tabi ang ating bida, kundi bahagyang simoy ng hangin mula sa labas ng bintana. Napatingin ito sa bilog ng buwan, at sinabi sa kanyang isipan, na wala siya, samantala sa labas. Habang magkakaharap ang magkakaibang grupo, sinabi ng isa, mukhang hindi rin sila magkakaibigan. Sila ay mula sa iba't ibang organisasyon, mga tanga, hehe, siguro kung magbabarilan sila tulad ng mga nasa pelikula kapag nagkabanggaan sila. Sinabi ng isa, hindi ka ba nanonood ng balita, kapag sumiklab ang digmaan ng mafia, libo-libo ang mamamatay? Agad nagulat ang lalaki at sinabi, ano kamo, libo-libo, mga baliw ba sila? Iyon na ang dahilan, kaya sila naging mafia, sinabi ng isang lalaki, pero hindi naman sila nagserbisyong militar ang mga yan, di ba? Sinabi ng isang lalaki, ha, bakit bigla mo nalang nabanggit ang serbisyong militar? Sinabi ng lalaki, para sa mga lalaking dapat maging bodyguard. Ang paninigarilyo sa gabi ay ginagawa nilang perpektong target. Tama ka ang mga ugok na yun, at mula sa paninigarilyo ng grupo ng mga nakapila. Nagulat ang mga ito, ang isa ay nabitiwan pa ang hawak na sigarilyo, sa biglang paglusot na tila isang laser, pasikot-ikot ito na bawat matamaan ay walang buhay na bumabagsak. Agad, nagulat ang dalawang lalaki nang makita ang tagpong yun at sinabi na may pagtataka at takot, napaangat ang mga kamay nito sa kaba, anong nangyayari? Damn it, puro ungol na nasaktan na bumabagsak ang mga tauhan ng mafia. Napasigaw ang lalaki at napamulat ang mga mata at sinabi, mukhang nagsisimula na silang mag-away sa isa't isa. Sigaw naman ng isa sa takot, lintik, palpak tayo, bilasin mo, pindutin mo ang emergency button. Ngunit lalong umikot ang laser, tila ba, bawat taong nakatayo ay dinadaanan nito, at tumatagos sa kung saan, matamaan ito, sumigaw ang isa, at sinabi, mayroon silang infrared na night vision goggles, yumuko kayong lahat, sigaw pa ng mga ito. Sa bawat pagdaan ng mga nakakamatay na laser na tila talam na bumabaon sa kanilang katawan, ay duguan itong bumabagsak. Nadakip ba tayo sa gitna ng labanan ng isang mafia? Saksi ang buwan sa madugong kamatayan. Sinabi ng dalawang lalaking na nakaitim, na tila magkahalong takot at pagtataka, lintik, hindi sila mafia. Agad sumagot ang lalaki na nanginginig na sa takot at sinabi, ano, kung ganun, ano sila? Sila ay may MP5 submachine na mga baril na mayroon silencer. At sila ay ang mga dating special forces, lalong nagulat ang lalaki, pawisan nitong sinabi, ano, mga special forces sila. At pautal-yutal naman sinabi, ng lalaki, kailangan din nating ng baril, may mga tama ng baril ang mga bangkay dyan, samantala. Sa di kalayuan habang sa lugar ng hotel na tinutuluyan ng ating bida, habang may parating na iba pang mga sasakyan. Bahagyang naririnig nila ang mga sigawan ng mga nasaktan. Nagpatuloy ito, sa pagpapatakbo ng sasakyan upang makarating sila ng maayos sa lugar, at sinabi, nagsisimula na ba sila? Sumagot ang kausap nito sa loob ng kotse at sinabi, oo, sila yung mga taong malinis magtrabaho kapag nabayaran na. Siya ay si Sako, boss sa arena, at isang nasasakupang organisasyon ng Ndrangheta. Ngumisi ito at sinabi, hehe, ang lintik na Pietro na yun, at inaabangan ko siyang makitang umiiyak habang hawak ang bangkay ng kanyang pinakamamahal na anak. Ngumisi ang kanyang kausap na lalaki, at sinabi, ang mga nasa basement na kalalakihan ay natutuwa. Muling sinabi ni Sako, samantalahin ang pagkakataon nito, para tapusin din ang Cosa Nostra. Agad na sumagot ang lalaki, at sinabi, oo, naintindihan ko, sinabi ni Sako, pero magiging maayos ba ito? At balita ko, nandoon din ang anak ng boss ng Camorra at ang tauhan nito.
Ngumisi si Sako, at sinabi, ang mga bala, ay walang mga mata. Lipunin silang lahat, hindi naman tayo ang may gawa nito. Sinabi ng lalaki na may kayabangan, tapos na ako makipag-usap sa hepe ng pulisya. Naharangan na ang mga signal ng radyo, at ang kailangan na lang natin ay umakyat, at kumpirmahin ang mga pagpatay at itapon ang mga bangkay. Sinabi ni Sako, ikarga ang mga ito sa truck ng koleksyon at ibaon lahat sa tambakan ng basura. At ibukod mo ang lintik na bangkay ni Karina, agad na tumugon ang lalaki, at sinabi, opo. Boss, muling sinabi ni Sako, ang sabi mo ay sa loob lang ng 30 minuto, di ba? Sinabi ng lalaki, oo, ang sabi nila sa akin ay sapat na ang oras na yon. At habang patuloy na umaandar ang sasakyan, sinabi ni Sako, matatapos din yan kapag nakainom na tayo na ilang baso ng alak, hahaha, humalakhak din ang lalaki, hahaha, samantala. Habang nagsabog at nagtalsikan ang mga dugo, agad nagtaka naman ang iba pang mga lalaki na miyembro dati ng Special Forces. Napangiti ang ating bida, at sinabi sa kanyang sarili, ito ay. Mula sa rooftop na pwesto ng ating bida ay matatanaw niya ang lahat ng kilos ng bawat grupo, na patay kung patay. Ang amoy ng mga unggoy na yon, padalos-dalos kung inihagis ang sarili ko sa bintana, pero sa sandaling yon. Ay nakalimutan ko na kahubad pala ako, nakatayo ang ating bida, nakasuot ito na tila ang pambabaeng kasuutan, may hawak itong sibat. At sinabi, nagmamadali ako, na kumuha ng sibat at damit na itinapon sa kung saan. Matapos ay napangiti ito at muling sinabi, ito ay tila sinukat, napaka-perpekto, maya-maya pa ay biglang sumigaw ang ating bida ng malakas, mula sa tuktok na kanyang kinapwestuhan, at sinabi, liwanag. Tila ba nagliwanag ang buong lugar, agad na patingala ang mga dating Special Forces, na may hawak na baril, na silaw ito mula sa liwanag, at isang anino mula sa taas ang tumalon ang kanilang nakita. Agad sumigaw ang lalaki na miyembro ng Special Forces. Barilin siya, barilin silang lahat, bilasan nyo. Barilin nyo sila, agad nagkasa ng baril ang Special Forces, at sabay-sabay nilang pinaputukan ang ating bida. Ang nakasisilaw na liwanag ay nadagdagan sa liwanag ng putok ng baril na akala mo ay mga kidlat. At ang gabing yon, ay napakaikli, samantala, sa isang hotel. Kung saan nandoon ang mga tauhan ng ating bida. Sinabi ng isang lalaki, ni Director Han, isang atake, sino ang mga lalaking ito? Sinabi ng isang lalaki na tila tauhan, mukhang mayroon po silang mga tao na nag-training, parang mga Special Forces ang kanilang mga kilos. At sa sobrang lakas nila, ito ay hindi na isang laro. At mukha pong tina-target nila ang mafia, sinabi ni Director Han, si boss ba ay ligtas, nasaan si boss? Sinabi ng lalaki, ang mga miyembro ng mafia, ay nagbabantay pa rin sa mga gate, ngunit, ang lugar na yun, malaman ay malapit ng mapasok, agad, nagulat si Director Han, natakot at nag-aalala ito sa ating bida, pumasok sa kanyang isipan ang sinabi ng ating bida, mayroon ka bang kakayahan para protektahan ang taong mahal mo? Tila pinagpawisan nito, at wala sa loob na binigkas ang ating bida, puno ito ng pag-aalala at sinabi, boss.